Ako si Haris Sultan. Ang rehimeng Islamiko ay hindi lang sa talinghaga kundi literal na ring nakaluhod. Kumakapit sa kapangyarihan, natataranta sa likod ng mga saradong pinto, at ngayon ay literal na nagmamakaawa kay Donald Trump na huwag silang bombahin. Isipin niyo muna yan sandali. Ito ay isang rehimen na itinayo ang buong pagkakakilanlan nito sa kayabangan, pagiging palaaway at arogansya. Parada ng militar, kamatayan sa Amerika at Israel, yabang sa misil at revolusyonaryong palabas. Ilang dekada na ito. At ngayon sila ay natataranta. Hindi ako nagsisinungaling. Malalaman mo agad yan. Hindi ko pa nakita ang diplomat, lalo na mula sa mapanupil at agresibong rehimen, na umasta ng ganito kahiyang at walang dignidad. Hindi ito lakas o estratehiya, kundi desperasyon at pagmamakaawa. Ang nasasaksihan natin ngayon ay hindi diplomasya. Ito ay isang rehimen na alam na bilang na ang mga araw nito. Ang ibig kong sabihin, hindi ako nag-exaggerate. Pakinggan ang ilang bahagi ng panayam sa Foreign Minister ng Islamikong Rehimen na nagsabing handa silang talikuran ang kanilang nuclear program. Sa loob ng 30 taon, nakikipaglaban kayo sa kanluran para sabihing pananatilihin ninyo ang inyong nuclear program. Malayang bansa kami, sisirain namin ang Israel at mga base ng Amerika sa gitnang silangan. Ganun na kayo kadesperado na sinasabi nyo, sige na, huwag nyo kaming bombahin. Masaya kaming tapusin ang nuclear program namin. Pakinggan nyo, nakakahiya talaga ito. Hindi ko maintindihan si Pangulong Trump. Baka gusto niya silang makita na magmakaawa, mapahiya, lumuhod. Baka yon ang gusto niya. Pero baka bombahin pa rin niya o baka sabihin lang, alam mo. Mission accomplished, hindi ko alam yon. Umaasa talaga akong hindi umatras si Trump. Kailangan maintindihan ni Pangulong Trump ang isang bagay, na kung bobombahin niya ang rehimen at mapatalsik ang rehimen. Pagkatapos, gaya ng alam mo, ang mga bansa ay tumatagal ng mga siglo, hindi dekada, kundi mga siglo. At ang isang bansa tulad ng Iran na umiiral na ng libu-libong taon ay magtatagal pa ng napakahabang panahon. Habang umiiral ang bansang iyon, palagi silang magkakaroon. Si Pangulong Trump ay itinuturing na isa sa mga nagtatag na ama ng kasaysayan nito. Di man mapalagay si Pangulong Trump sa Mount Rushmore, siguradong magkakarebulto siya. Sa kung saan sa Tehran, magkakaroon ng mga kalsada, daan, gusali, at marahil mga lungsod at bayan na ipapangalan kay Pangulong Trump. Kung matutulungan ni Pangulong Trump ang mga tao sa Iran na makalaya, panoorin ninyo ang video na ito. Nakakahiya at nakakabigla. Ako ang kumuha ng mga clip at naglagay ng subtitle. Panoorin ninyo, sobrang nakakahiya ito. Kung susundin ng negotiation team ng United States ang sinabi ni Pangulong Trump para sa patas na kasunduan at tiyaking walang sandatang nuclear. Ito ang sinabi niya sa isa sa kanyang pinakabagong mga post. Kung ganon, kumpiyansa akong magkakaroon tayo ng kasunduan. Kung ganoon ang kaso, makakamit natin ang isang kasunduan. Hindi nga naiintindihan ng host ng cable news network yon. Hindi niya narehistro yon. Sandali lang, anong nangyari dito? Handa ka bang talikuran ng iyong nuclear program? Hindi ba't yon ang buong panlilinlang mo? Ayon kay Pangulong Trump, hindi niya planong gamitin ang militar na nasa paligid ng Iran kabilang ang aircraft carrier at iba pa. Kung magkakaroon ng katanggap-tanggap na kasunduan, ano ang magiging katanggap-tanggap na kasunduan para sa Iran? Pagdating sa usaping nuclear, Ano ang patas at makatarungang kasunduan tungkol sa nuclear program? Alam ng lahat ang gusto ni Pangulong Trump. Itigil ang nuclear program at malinaw niya itong ipapahayag. Tulad ng sabi ko, parehong patas at makatarungan ang kasunduan niya para matiyak na walang nuclear weapons. Para matiyak na walang nuclear weapons? Posible yan. Walang nuclear weapons. Uy, anong nangyari? Ibig sabihin, sang-ayon ka? Sabi ni Pangulong Trump, walang nuclear weapons at sang-ayon kami dyan. Lubos kaming sang-ayon dyan. Walang nuclear weapon. Pakiusap, huwag mo kaming bombahin. Kapalit nito alisin ang sanksyon. Makipagnegosasyon tungkol sa aming nuclear program upang matiyak na walang nuclear weapons. Upang matiyak na ito ay mapayapa at mananatiling mapayapa magpakailanman. Maaring napakagandang kasunduan iyon, siyempre. Kapalit nito, inaasahan naming aalisin ang mga sanksyon. Sige, hindi yun yun. Sige, hindi yun yun, mga pare. Mas lumalala pa dyan. Ilang beses mo nang narinig yan. Pumasok ang Amerika sa Iraq at Venezuela para sa langis. Akala ng mga taong ito na pumapasok ang Amerika sa mga bansang ito
Sa lumang estilo ng kolonyalismo, papasok ka, kukumpiskahin mo ang mga pambansang ari-arian, at pagkatapos ay sisip-sipin mo hanggang sa maubos. Hindi ganoon gumagana ang Amerika, pumapasok ang Amerika, nananalo ng mga kontrata, at pagkatapos lahat ay yumayaman. Okay? Makakakuha ng kontrata ang ExxonMobil, magbabayad ng royalty sa lokal na gobyerno, at lahat ay yayaman. Ganyan ang patas na paraan. Ilang beses na nating narinig yan. Pero karamihan sa third world, iniisip na papasok ang Amerika tulad ng ginawa ng Britanya noon sa mga kolonya nila at kukunin lahat. Hindi ganoon ang Amerika, pero ganoon pa rin ang iniisip ng iba. At sinasabi rin nila ang parehong bagay tungkol sa Iran na, ay, gusto ng Amerika ang langis nila, gusto ng Amerika ang langis nila. Nag-tweet pa si Khamenei. Tingnan mo kung gaano sila kaawa-awa. Mga propagandista online, pati si Khamenei. Nagbubulahan at nagyayabang sila, nagpapanggap na matapang na tipong wawasakin daw nila ito. Ginagawa pa rin nila. Ito ang tinweet ni Khamenei noong Pebrero 2. Maraming atraksyon ng Iran tulad ng langis, mineral, gas, at lokasyon nito. Gusto ng United States na kontrolin itong bansa gaya ng dati. Sinungaling, tingnan mo, nag-tweet ako sa ilalim. Nagtataka ako kung nakita niya yon. Para mapasaya ang kapwa nilang Muslim. Sinasabi nila, uy, kukunin nila ang langis natin. Kukunin nila ang sektor ng enerhiya natin. Pero ang kanilang kalihim ng panlabas ay literal na nakaluhod, nagmamakaawa kay Donald Trump, at sinasabi, uy, wag mo kaming bombahin, kunin mo na lang ang langis namin. Kung gusto mo, pakinggan mo ito. Bilang prinsipyo, wala kaming problema na makipagnegosyo sa mga kumpanyang Amerikano. Okay lang pala makipagnegosyo sa mga Amerikanong kumpanya. Paano na ang kamatayan sa Amerika? Pupunta sila para kunin ang langis natin, lumalala pa. Baka natatandaan mo na matapos ang Joint Comprehensive Plan of Action, agad kaming pumirma ng kontrata sa Boeing para bumili ng mahigit 80 eroplano na pirmahan na ang kasunduan. Sa prinsipyo, okay lang sa'yo pumasok ang Amerikanong kumpanya sa sektor ng enerhiya. Pumasok sa ating sektor ng enerhiya. Akala ko gusto ng Amerika ang langis natin gamit ang marurumi nilang kamay. Pero ngayon sinasabi mo pa sa kanila, huwag nyo kaming bombahin. Kunin nyo na lang ang langis namin. May problema ang Estados Unidos dahil sa mga pangunahing parusa laban sa Iran na wala sa ating sektor ng transportasyon o iba pa. Oo, pinarusahan ka dahil sa pagiging mapanupil at abusadong rehimen. Kaya ayaw ng Estados Unidos na makipagnegosyo sa inyo, mga maruruming hayop. Simple lang, may karapatan ng Estados Unidos na hindi makipagnegosyo sa inyo. At hilingin din sa mga kaalyado nito at sa ibang mga bansa na gustong makipagnegosyo sa Amerika na huwag makipagnegosyo sa inyo. Yan ang dahilan. At hindi nila pinapayagan ang mga kumpanyang Amerikano na makipagtrabaho sa Iran maliban na lang kung makakakuha sila ng espesyal na lisensya o kung ano paman. Makapalang mukha pero itinira ko ang pinakamaganda sa huli. Alam natin kung gaano kabagsik ang rehimeng ito at kung gaano karami na ang kanilang pinatay, pati sarili nilang mga tao. Nang tumanggi ang mga sundalong Iranian na patayin ang kapwa nila, nagdala sila ng mga tao mula Pakistan, Iraq, Syria at Afghanistan para pumatay ng mga Iranian. Noong Enero 8 at 9 pumatay sila ng 20,000 hanggang 30,000 katao. Nakakita na ako ng napakaraming video ng mga punong-puno na ang mga morgue. Sa totoo lang, ipapatugtog ko sa inyo ang video na ito. Baka kailangan ko lang i-blur dahil baka hindi ito payagan ng YouTube. Tingnan mo ang sagot ng taong ito. Halatang binobola niya si Donald Trump. Hindi siya kumukontra kay Donald Trump. Bagamat si Khamenei ay ganoon. Ganyan talaga sila. Iba ang sinasabi nila sa publiko. At iba naman ang sinasabi nila sa likod ng mga eksena. At malinaw na hindi pa nga ito lihim. Parang may isang taong nag-aasta bilang mabait at masamang pulis. Sinasabi niya, alam mo matalino si Donald Trump. Ang Israel ang gumagawa ng lahat ng ito. Ang Israel ang nagtutulak na mag-away-away tayo. Hindi, magkapareho ng interes ang Israel at Estados Unidos. Ang pagbagsak ng masamang rehimeng ito. Pakinggan mo. Minsan nagiging marahas ang mapayapang demonstrasyon at protesta pero tinotolerate pa rin. O minsan nagiging marahas at tinotolerate mo pa rin. Aba, ang laki ng puso mo. Nakipag-ugnayan ang gobyerno sa lider ng nagpoprotesta para alamin kung paano maresolba ang kanilang hinaing at problema. Pero dahil Tingnan mo isang morgue sa Iran. ika-8 ng Enero, Nilagay ko ang mga video sa tabi at pinakinggan siya. Kawawa talaga. simula ika-8 ng Enero 2010, naging kakaiba ang 3 araw na ito. Isa na itong ibang kwento. Mayroon alam mo mga elementong terorista, mga milisya na pumasok sa mga demonstrasyong ito na may dalang mga baril at nagsimula silang paputukan ang ating mga pulis at mga puwersa ng seguridad. Wala kaming magawa kundi harapin sila. Dahil sa iba-ibang armas, tumanggap sila ng utos mula sa labas gaya ng nabanggit ko sa video ko. Walang ebidensyang ipinakita tungkol sa alinman doon.
Lubos na posible na may ilang ahente ng Mossad sa lugar na nagbibigay ng suporta sa mga mamamayang Iranian. 100% posible. Imposibleng lahat ng libu-libong pinatay nila ay ahente ng Mossad. May mga babae, nanay, tatay, at kapatid. Umiiyak talaga ang mga tao. Sa ibang video, hinaan ko ang volume para marinig mo ang hayop. Isipin mo kung may namatay sa mga gwardya mo. Tapos marahas mong pinapatay ang libu-libong sarili mong tao. Walang ganyan kahit saan. Abala sila sa propaganda, laging pinapakita ang litrato ni Rene Good at Alex Pretty at paulit-ulit ang video. Tingnan mo, pumapatay din ang Amerika ng mga nagpoprotesta. Totoo yan. At dami ng bangkay at kaguluhan doon. Dahil sa Amerika, ibang-iba ang pamantayan. Pinahahalagahan namin ang buhay ng tao kahit hindi kami sang-ayon sa mga taong yon. Pinahahalagahan pa rin namin ang buhay ng tao. Nakakahiya yan sa kasaysayan ng Amerika. Ganyan ang kaibahan ng Amerika sa isang malupit na Islamikong rehimen. May aaminin siya, pakinggan mo. Itinuturing namin ang 3 araw na ito bilang pagpapatuloy ng 12 araw ng digmaan. Ang operasyong pinangunahan ng Mossad mula sa labas ay napigilan namin. Dinurog namin ang operasyon sa pagpatay sa sarili naming tao. Ang operasyong Mossad na yon, sa kasamaang palad, ay nagresulta sa pagkamatay ng ilang tao. Karamihan ay pinatay ng mga elementong may utos na dagdagan ang bilang ng namatay. Bakit? Ginagamit nila ang parehong argumento natin laban sa Hamas. Na gusto ng Hamas na mamatay ang sarili nilang tao para maipakita sa mundo ang mga namamatay. Sinabi ni Pangulong Trump na kung merong pagpatay, pupunta siya para magligtas. May daan-daang video na sinisisi ng mga Iranian ang IRGC sa pagpatay sa kanilang mahal sa buhay. Pero walang sinisisi ang Mossad. Wala siyang pinapatay, pupunta siya para magligtas. Bakit pinatay ng mga elementong may utos na dagdagan ang namamatay? Bakit? Sabi ni Pangulong Trump, pupunta siya kung may pagpatay para magligtas. Dahil dito, sinadya nilang dagdagan ang mga namamatay para ipakitang may pinapatay at hilahin siya sa digmaan na plano ng mga Israeli. Hindi niya inaaway si Pangulong Trump. Ganito sila literal na natatakot na natatae sa kaba. Gusto ko lang makita kung gaano sila kababa ang loob na halos gumagapang na sa lupa dahil alam nilang wala silang suporta mula sa mga tao. Hindi na muling magiging pareho ang lahat. Yung ginawa nila noong ika-8, ika-9 o ika-10 ng Enero, sa loob ng 3 araw na yon, yung ginawa nila, hindi na muling magiging pareho ang lahat. Walang katulad nito sa modernong kasaysayan. Maliban sa malulupit na paglilinis ni Stalin at Mao laban sa sarili nilang mamamayan. Sa ganitong kalakihan, tiyak, sa siglong ito, wala pang nangyaring malapit dito, kahit sa Hilagang Korea na alam natin. Oo, malamang kasing sama din ng mga ito si Kim Jong-un, lalo na dahil kontrolado niya ang mamamayan at walang internet doon. Iba ang mga Iranian sa taga-Hilagang Korea dahil alam nila ang mga nangyayari sa mundo. Sila ay mataas ang pinag-aralan, liberal, westernized at edukado. Kaya hindi na napigilan ng Islamic regime ang mga tao at kaya nila ginawa ito. Kita mo hindi mo aakalain, kaya alam nilang malapit na silang matapos. Kumakapit sila, umaasang mapanatili pa rin ang kontrol sa bansa. So having killed is very unfortunate. Idineklara na silang lahat ng gobyerno bilang mga martir. Ay, ang bait mo naman. Maliban sa mga elementong galing o inuutusan mula sa labas. Kaya mga 2,500 na ang kilala bilang mga martir. Narinig mo ba yon? Kaya 2,500 katao na ang kilala bilang mga martir at malinaw na hindi natin tinatawag na mga martir ang mga ahensya ng Mossad na mula sa labas. Kaya aminado sila na sila mismo ang pumatay sa 2,500 tao. 2,500 tao. Sarili nilang mga tao. Sila pa ang nagtuturo sa Amerika na daw ay pumatay kayo kina Rene Good o Alex Pretty, 2 tao lang. Walang hiya talaga ang mga mass murderer na ito. Sila pa ang inaalagaan. Kahit ang gobyerno ay naglalatag ng mga plano at programa para tugunan ang reklamo at hinaing ng tao. Itong pirasong ito nasa amin na mula 10 henerasyon. Sobrang brutal nila. Pumunta pa sila sa ospital at nakita ang mga sugatang tinamaan ng bala. Pumasok sila sa ospital, tinapos ang trabaho, tapos binaril sa ulo. Napanood ko ang brutal na video. Parang na-trauma ako habang buhay. Makikita mo sa Twitter ang mga video na hindi censored sa YouTube. Hindi ko pwedeng ipakita.
Pero tingnan mo kung gaano kasama ang mga tao. Umaasa talaga akong hindi aatras si Pangulong Trump. Naririnig ko na ang United States ship Abraham Lincoln ay lumayo na mula sa baybayin ng Iran. Umaasa akong pansamantalang pag-atras lang ito at pagpapanggap lang. Kilala si Donald Trump sa ganitong taktika. Siguro pinapaniwala niya ang rehimen na ganoon. Sige, alam mo, pwede na kayong lumabas sa mga lungga ninyo, pwede na kayong lumabas sa mga bunker ninyo. Hindi namin kayo aatakihin. Magkasundo tayo at boom, lokohin sila. Umaasa talaga ako na ito na yon. Dahil si Pangulong Trump, kahit di mapunta sa Mount Rushmore, siguradong mapapasama siya sa kasaysayan ng Iran. Bilang nagtatag, mananatiling nakaukit ang pangalan niya sa kasaysayan ng Iran. Pakiramdam ko sakim si Trump sa pamana. Wala nang ibang chance. Pinag-uusapan natin si Roosevelt, yung klase ng pamana, kung paano iniligtas ni Roosevelt ang kanluraning sibilisasyon. At dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig, naging superpower ang Amerika. Bago ang ikalawang digmaang pandaigdig, rehiyonal lang ang kapangyarihan ng Amerika. Pero ngayon, naging superpower na ang Amerika. Simula ikalawang digmaang pandaigdig, hindi na nagtagumpay ang Amerika magtayo ng bagong bansa mula sa simula. Madaming pagpapalit ng rehimen ang pumalpak, pero ito ay tiyak na magtatagumpay. Katulad noong ikalawang digmaang pandaigdig, gustong mapalaya ng mga Italyano, Aleman at Pranses. Ngayon, ganoon din ang nararamdaman ng mga tao sa Iran. Hindi na kailangan ng sundalo sa lupa. Gaya ng sabi ko, hindi ko alam at binabantayan ko ito. Mahal ko ang mga tao ng Iran. Gusto kong makita ang malayang Iran sa tulong ng Estados Unidos. Madalas kong asarin si Khamenei sa kakaibang pagpo-post niya sa Twitter, parang wala siyang magawa habang nagtatago sa bunker at alam niyang malapit na siyang mawala. Hindi naman siya ang nagpo-post, may iba siyang inuutusan. Baka napansin na rin ako. Tingnan mo, may natanggap akong banta mula sa isang Muslim. Di ko alam kung Yemeni, Iranian, o iba pa. Tingnan mo. Naglabas ng fatwa si Ayatollah Ali Husseini Khamenei laban kay Haris Sultan at iba pang kalaban ng Islam na responsable sa kaguluhan sa Iran. Sana makilala sa Iran ang mga nagawa ko at magkaroon ako ng maliit na kalye na ipinangalan sa akin. Ang Alcatil ay mga mamamatay tao. Sa ilalim ng Ansarullah, huhulihin ng Alcatil Brigada si Kafir Haris Sultan at dadalhin sa Yemen. Sige, habang buhay na lang nakulong. Sige, mabait na iyan na hindi mo puputulin ulo ko. Umalis na ang aming komando mula Yemen papuntang baybayin ng Melbourne para hulihin si Kafir Haris Sultan. Magkikita tayo muli, Kafir, Allahu Akbar. Tingnan mo to. Gumawa pa sila ng AI na mga larawan ng pantalan ng Melbourne. Ano ba ang Melbourne? Ayos naman itsura ko, di ba? Tingnan mo. Nasa dungeon ako, nakagapos, kinukuryente. Sana ganun din ako umarte. Hindi ako sumisigaw tulad ni Khamenei. Pakiusap, palayain mo ako. Ewan ko, sana nga. Pero sige na, wala namang mangyayari dyan. Wala namang magagawa ang mga magsasakang to, tingnan mo. Pinapakain pa nila ako ng uod. Hindi talaga mangyayari yon.